Sa mga bagong balita na ating nakalap sa modernization program, Philippine Military, inanunsyo na bibili pa sila ng siyam na coastal defense missile systems. Japanese at Indian-made long-range missiles, inaasahang mapipili sa proyekto. Estados Unidos, inanunsyo na magpapadala ng Coast Guard vessels sa Pilipinas. Mga naturang patrol vessels, sinasabing magbabantay sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Max Defense at ng mga international media nitong linggo lamang na nakatakdang bibili ang Department of National Defense ng Pilipinas ng nasa siyam na karagdagang coastal defense missile systems sa kanilang proyekto na kung tawagin ay Integrated Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project na mapupunta sa Philippine Army at Philippine Marine Corps. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 3 batteries ng BrahMos Supersonic Anti-Ship Missile o nasa 6 na missile launchers na kung saan nabili ng bansa mula sa BrahMos Aerospace ng bansang India sa halagang nasa halos 19 billion pesos at patuloy ang pagsasanay ng ating mga marine sa naturang defense equipment. Hindi pa alam sa ngayon kung magkano ang magiging budget para sa bagong proyekto na ito, ngunit nasa estimated na 60 billion pesos ang nasa siyam na batteries ng Coastal Defense Missile System na napakalaking halaga, lalo na't gipit pa rin sa pondo ang Department of National Defense, kaya ayon sa Max Defense, inaasahang hindi lahat ay BrahMos missile system ang bibilhin, lalo na't napakamahal ng defense equipment na ito. Sinasabing pinaplano ng Department of National Defense na kunin ang ino-offer na Type 88 anti-ship missile system na ino-offer sa atin ng Japan at kahit na older variant na ito ay napakalaking tulong pa rin ito sa pagdepensa ng ating bansa. Kumpara sa BrahMos missile na may range ng nasa 300 kilometers, mas mababa nga lang ang range ng Type 88 na kung saan may maximum range lamang ng nasa 180 kilometers. Ngunit mas mahaba pa rin ang range nito kumpara sa iba pang anti-ship missiles. At dahil sa segunda mano na rin ito, mas makakatipid ang bansa sa pag-acquire nito mula sa Japan at kahit na hindi bago ang naturang missile, accurate pa rin ito at kayang magpalubog ng kalabang warship at napatunayan na rin ito ang capability nitong Mayo lamang. Pinalubog ng Type 88 missile system ng Japan ang patrol corvette ng Philippine Navy na BRP Quezon sa isang pagsasanay na ginanap sa Luzon na kung saan tinamaan ng Type 88 ng isang missile ang BRP Quezon sa layong 75 kilometers mula sa kalupaan at hindi na nagtagal pa ang warship at lumubog matapos ang ilang minuto. Napabilib ang Philippine Military sa performance na ito ng Type 88 kaya siguro nagka-interes ang ating bansa sa naturang missile system at umaasa talaga tayong makukuha ito ng bansa. Umaasa din tayong mapapabilis na ng Philippine Air Force ang pagbili nila ng Airborne Early Warning and Control System o AWACS na parang isang radar system na nakakabit sa isang eroplano at kailangan talaga natin ito upang makadetect ng mga targets tulad na lang ng kalabang warships at kapag na-detect na ito ng AWACS ay ibibigay nito ang lokasyon ng target sa ating missile system upang maging accurate ang pagtama ng missile at mas maagang mai-intercept ang target. Sa ngayon, ang naunguna sa pinagpipilian na AWACS ay ang Saab Eri-I na ino-offer ng Saab Group ng Sweden at marami pang ibang offer tulad na lang mula sa Estados Unidos. Samantalang sa isa pang balita, kinumpirma ng US government na magdi-deploy sila sa ating bansa ng kanilang mga US Coast Guard vessels bilang pagpapakita ng pagsuporta ng Amerika sa ating bansa sa gitna ng patuloy na sigalot laban sa bansang China. Sinasabing nasa 4 na Sentinel-class fast response cutter ang i-deploy ng Estados Unidos at ang mga barkong ito ay magbabantay sa West Philippine Sea sa patuloy na pambubuli na ginagawa ng China at hindi ito kaparehas ng ginagawa noon ng Amerika na kung saan dumadaan lamang sila sa West Philippine Sea upang intimidahin ang Chinese vessels, ngunit sa ngayon ay magbabantay na talaga sila sa ating teritoryo.
Halos magkasing laki lamang ang Sentinel-class cutter ng US Coast Guard sa ating mga Parola-class patrol vessels, ngunit ang malaking pinagkaiba lamang ay armado ng 25mm autocannon ang mga vessels na ito, kaya hindi basta-basta mabubuli kahit maliit lang ang mga Sentinel-class cutters. At kahit na hindi ito heavily armed, hindi rin ito basta-basta i-water cannon ng China, lalo na't American vessel ito, at napakaganda ng deployment ng Amerika sa ating West Philippine Sea dahil magkakaroon na ng katulong sa pagbabantay ang ating Philippine Coast Guard. Umaasa din tayo na hindi lang Sentinel class ang ipapadala ng US Coast Guard, kundi pati na rin ang kanilang malakihan na patrol vessels tulad na lang ng Legend class cutter na kung saan mas malaki pa sa karamihan ng China Coast Guard vessels at mas armado ang mga barkong ito. At bilang dagdag balita na lang din patungkol sa Philippine Air Force at Coast Guard, itinransfer na ng Air Force ang kanilang AW-109 utility helicopter sa ating Coast Guard upang magamit ng ahensya sa kanilang mga patrol missions o hindi kaya sa mga rescue missions, lalo na't nasa 2 lamang ang bagong helicopter ng Philippine Coast Guard. Mayroong nasa 2 H-145 twin-engine helicopters ang Coast Guard na kung saan nabili nila mula sa Airbus halagang nasa 1.3 billion pesos at kulang na kulang pa rin ito, kaya napakaganda na nadagdagan pa ito ng mga AW-109 helicopters. Sa ngayon, nakumpleto na ang delivery ng Black Hawk helicopter sa Philippine Air Force na kung saan mayroon na silang 47 units, kaya hindi na nila kailangan pa ang mga AW-109 helicopters.